po sa event. Thank you very much po. Sa mga fans, sa mga bumili kong libro, maraming salamat po sa suporta. Maraming salamat po sa pagpunta dito. Sa publishing team po ng ABS-CBN Publishing, maraming salamat po. Sa National Bookstore Trinoma, thank you very much po. Sa lahat na nandito po, thank you very much po pagsuporta sa aking book 2019, Astrology Book. At 2019, actually by 2 years na po, 2017, 2018, 2019, ay may mga libro si Master Hans. Last 2017, 2018 po, best-selling po ang libro ni Master Hans Kua. So ngayon, medyo nag-delay tayo ng konti, medyo January na tayo na lumabas, pero hindi pa rin huli, wala pa naman Chinese New Year. So, nahiya kong po kayo, hindi po, masuporta po ng aking 2019 astrology book. Kung saan po, sa isang libro, 12 animal zodiac po, kompleto po. Nandiyan po sa isang libro, lahat po ng animal zodiac, mula sa rat, ox, tiger, rabbit, dog, at or 12 na sign, nasa isang libro po. Every month po, nasulat po ni Master Hans, sinunod po talaga yan. At dito po, sinusahan sa libro na to, ay makikita nyo ang wealth, health, love, at career ng bawat isang sign every month po. Nasulat po yan sa isang libro ni Master Hans Kua. Kung since dito po kayo, gusto ko po i-discuss ngayon, ano-ano nga ba ang feng shui tips ni Master Hans Kua. Ang Chinese New Year, mas malakas daw. Yun, mas malakas kasi kanina sa butin eh. Ang Chinese New Year po ay papasok ng February 5, no? February 5 po ang Chinese New Year 2019. So, basically ngayon po, hindi pa po Earth-peak. Right now po, nasa Earth dog pa rin tayo. 2018 pa rin tayo ngayon, sa Chinese calendar. Papasok siya, February 5. Ano-ano nga ba? Kailangan nyo na pong take down notes o kaya magka-video po. Ano-ano nga ba ang mga tips para pagsalubong sa bagong taon? Paano nga ba natin ma-enhance ang ating swerte sa bagong taon? Paano nga ba sasalubungin ang pagpasok ng Year of the 30? Una-una, dapat po ngayon pa lang, bago pa pumasok po ang bagong taon, ay na-declutter na po natin, nalinis na po natin ang ating bahay. Upang makapasok ang bagong wealth or money or good fortune, kailangan po malinis na po yung bahay para makapasok siya. So ngayon pa lang, declutter, itapon na po ang mga dapat itapon, mag-move on na kay X. Kailangan po isinugin ang mga dapat na X. May mga pain na nga ganyan, kalimutan na po ang mga dating alitan. So dapat po yan, move on na po ang unang dapat natin gawin. Number 2 po, sa pagsalubong na bagong taon, ang lucky color for the year, isulat ko po yun, sa video natin, sa mga vloggers natin, ang lucky color for 2019 po is kulay red. So, pag susuot ng kulay pulang damit po, siya po ay the wealth element. Kasi sa 2019, balance po ang chart ng 2019 kumpara sa 2018. Ibig sabihin po niyan, mas magiging maganda po o mas magiging mas swerte po ang 2019 natin kumpara sa 2019. 2019 actually in Earth Dog, generally maganda po pagdating sa economy, sa wealth or sa money. Sa 2019, mas maganda pa po ang papasok ng pera, kasaganahan o prosperity. Dahil balance po yung 5 element, ibig sabihin po niyan, maraming mga taong magtutulungan. Maraming mga opportunity na parating, maraming mga helping one another po sa 2019 natin. Alright? So, importante po. Number 3, 12. 12 kinds po ng prutas po. Hindi po 9, hindi po 11, hindi po 9, hindi po 8, hindi 13. May sabi 13 para may sobra daw po. 12. 12 kinds po of different fruits. Nanay, pasok kayo dito. Pwede po po dito. Pwede kayo magpapara. Dahil matagal po si Master Hans. So marami po kayo chika. Po kayo dito. Feel free po. Pwede makinig. Pwede umupo. No? Okay? Sa 12 kinds po, 12 klaseng prutas. Ano mga prutas na swerte? Kahit anong klaseng prutas, kahit hindi bilog, ay maswerte. Sa Chinese kasi, ang pinya, we call this as ong lai. Ang ibig sabihin ng ong is prosperity. Lai naman po is to come. So, ibig sabihin po yan, kailangan po meron tayong pinya. Okay? Unang-una, dapat tayong may pinya. Dapat meron tayong pakwan. Dapat meron tayong melon. Dapat meron tayong mangga. Ang apples kasi in Chinese as lingko. Ibig sabihin po ng lingko, helping or ibig sabihin po yan is good harmony ng family members. So, kailangan po may apples tayo na ihahanda sa kainan natin sa pagsalubong sa bagong taon. Banana po, ibig sabihin po ng banana, sama-sama po ang family members. So, magandang sama-samahan ng family members. So, banana po importante. Dapat may mango. Kailangan po may orange. Kasi for wealth or money po yan. Grapes is also bilog-bilog. Lanzones. Kailangan din po meron tayong lemon. Ang lemon kasi ay nagtatanggal po ng mga asin, nagtatanggal ang lemon ng mga negativity o mga negative energy. So maganda pong magkaroon o mag-display tayo ng lemon sa pagkainan. Siyempre, hindi mawawala dyan ang tikoy. Tikoy kasi, ibig sabihin po, sama-sama ang family members. So maligpit daw po at sweets po para sa pagsalubong sa bagong taon. The Year of the Earth Pig,
kailangan po tayo may lechon, may pork, kailangan din po may mga fish. Ang fish kasi, may tinatawag sa Chinese na Nian Yogi. Ibig sabihin po Nian Yogi, every year daw po, meron tayo na isa-save, dumadagdag daw po ang ating pera, dumadami daw po ang pera natin. So, importante, meron tayong noodles also. Ang noodles kasi is signifies po ng longevity, long life. So, huwag niyo po puputulin ang pagluto po ng noodles, kaya mo siya po mahaba po, para signifies po na to, na mahaba po ang family ang samahan o good health ng all family members. So, ang alam niyo po ba, may bagong tips si Master Hans, no? Sa ngayon po, pagka gusto niyo po mag-asawa, gusto magka-baby, mag-baby girl po, kailangan maghanda sa bagong taon ng mani. Ay, Okay, bilang. maganda ako ng Kasi mani. in Chinese, peanut we call that as huasheng. Ang isipin po ng huasheng is fertility. Mani, Pag may gusto pong baby girl, kailangan po may peanut na ihahanda para may baby girl na ma-activate po. Magkaroon ng baby girl sa family members. Kung gusto niyo naman po, ng baby boy naman, ang dapat ihanda naman po is seeds. Mga buto-buto. Pakwan, sunflower seed. Ang seeds kasi in Chinese we call it zhongzi. Ang ibig sabihin zhongzi, ibig sabihin po niyan, meron siyang baby boy na parating naman po sa family members. So kung gusto niyo ng baby boy, seeds. Kung gusto niyo ng baby girl, kailangan po ng mani. Okay? This will enhance luck po para sa fertility ng mga family members for 2019. Thank you, sir, sa pagpunta. Thank you sa pagbili ng libro. Okay? And balik tayo sa alpamutik na dapat natin dalhin. Siyempre, dapat all family members sama-sama. Huwag niyo po papatayin ang ilaw po sa February 4 ng February 5, dapat po bright, maliwanag po ang bahay upang makapasok po ang good luck o good fortune sa bahay. Ang pagsaboy po ng barya, sa sinasabi, kinakalat po natin ng barya, papasok po ng bahay natin, ay nagdadala ng papasok daw po ng bahay natin o ng pera ng property ng bahay daw natin, ang pera papasok. So, kailangan magsaboy, magmula door, papasok po sa bahay natin ng barya. Okay? So, may kat-kat, yung mga kat-kat ng mga oranges, magulungin din po. Magulungin po yung mga bata, para mag-signifies po ng happy or good fortune sa bahay o sa tahanan o sa family members. Okay, importante po yun. So next tayo, dapat din po meron din tayong sa bahay natin, kailangan natin mag-display ng prosperity pig. Okay, 2019, pwede tayo magsabi-sabi ng mga pig na figurine, pwede tayo mag-display po ng mga prosperity pig po. Ang mga prosperity pig, ibig sabihin po yan, 2019 ay masagana po o good luck o good fortune. Sa 2019, ang mga pinanganak ng Year of the Rat, Ox, especially si Tiger, especially si Rabbit, si Dog, si Pig, at si Sheep, at si Rooster, ay magandang magkaroon po ng baby pig. Alam niyo po ba sa Chinese, number 1 ang pinaka-favorite namin na baby pig, ibig sabihin baby na pinanganak ng pig. Pinanganak ng born of the year of this year, 2019 baby pig. Ibig sabihin po, sa Chinese kasi, upo kayo ma'am, please come, sit down here. May pupuso daw sa ito. Yan, hindi po, sa pagpunta, sit down. Okay, Kuya Harold, picture ka dito, pag gano'n, para makita, Kuya Harold, dito ka, picture ka. Picture tayo lahat, okay? Dapat po kasi sa Chinese, number 1, pinakamaswerteng baby talaga is baby dragon. Okay? Pag may baby dragon sa family, sa bahay po, ito signify ng kasaganahan, prosperity, good fortune. Lahat tayo mag-hello tayo kay Kuya Harold. Kuya Harold, taas niyo po yung malibro niyo. Picture taking muna tayo. Taas yung malibro. Hawak po yung malibro. Hello? Sama ko nagpipicture. Sasama daw. Ako. Okay, sorry. Okay? Sa pa, Kuya Harold, dami may picture. Okay, salamat po. Okay. So sa 2019, ang unang baby na gusto po nila is baby dragon. Ang pangalawa pong pinakamaswerteng baby po is baby year of the pig. So sa 2019, maganda po, gumawa ng baby, ala na mag-married couple, siya po dapat married couple, magkaroon po ng baby pig, ito po yung signify po ng kasaganahan sa bahay, prosperity po, o magandang buhay ng all family members. Alright? Simulan po natin sa 2019. Ano nga ba? Ito, sulat ko po ito. Ano nga ba ang mga masuswerte sektor at saka mga hindi masuswerte sektor sa bahay at sa tahanan. At the same time, pag-uusapan na rin natin ang 12 animal forecast o zodiac po for 2019. So mga amiga, please take note of this kasi ito na po yung topic ko po. Pag-uusapan na po natin ngayon. Okay, simulan po natin. Kanina na pag-usapan natin ang 12 ang mga masuswerteng pagkain o isuswerteng gagawin, ritual sa pagsalubong sa bagong taon. Dagdagan pa natin ng konti, no? So meron tayong 12 kinds of different foods, isda,
noodles, meron tayong mani, meron tayong seeds, meron tayong prosperity pig, bubuksan ng pintuan, lahat mag-wear ng kulay pula, mag-display po ng prosperity pig, may lechon po para mag-signify ng good fortune. Ano pa ba mga Bukas ang ilaw. pagsalubong sa bagong taon, dapat ang bukas Bukas ang ang ilaw, dapat po sama-sama ang family members. So yun po, Pinapagulong mga yung tips ano, po sa mga bata. pagsalubong sa February 5 po ang Chinese New Year. Pag-usapan naman natin